Mga kababayan, ako po personally, first time ko pong nakabalita na ang Pilipinas ay gumawa ng isang naval exercises or naval drill kasama ang tatlong malalaking bansa po sa buong mundo. Kasama po ng Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, kahapon po ito naganap, Amerika, Australia at Japan. Biruin nyo, nakaka-proud na yung mga kalibre ng Amerika, Australia at Japan, mga, kung hindi ako nagkakamali, mga first world country yan, ay kasama po tayo, no? So sa akin pong opinion, kung palaging ganito po ang Pilipinas, no, sumasama tayo sa mga malalaki, mayayaman na bansa, dadating ang panahon na magiging ka-level na natin sila at baka maungusan pa natin sila. Sa kaunang-unahang pagkakataon po, nabalitaan ko na merong ganyang ginawa ang Pilipinas kasama ang malalaking bansang ito. Hindi ko po sure no kung nangyari na to before kasi nung time ni Pinoy, ang nababalitaan ko lang naval drill, naval exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi ko sure kung napasama na ang Japan, pero ang alam ko, nag-observe ang Japan noon. Kapag may naval drill ang Pilipinas at Amerika noong time ni President Pinoy Aquino, ang alam ko, observer po ang Japan at ang iba pang bansa. Pero ngayon, ayan po, kasama, nag-execute ang Amerika, Japan at Australia ng Pilipinas sa South China Sea. Sa akin pong palagay, ito po yung patunay na talagang kahit China ayaw po ng gera or takot sa gera. Kasi, kung totoo na kumbinsido ang China na sa kanila ang kabuuan ng South China Sea at kumpiyansa sila na kanila yon, eh bakit hindi sila pumalag sa naval exercises na ginawa ng Pilipinas, Japan, Amerika at Australia? Bakit nagpaubaya sila? Diba inaangkin nila ang buong South China Sea? So kung totoo at kumpiyansa sila at kumbinsido sila na sila may-ari nun, bakit wala silang nagawa dito? Bakit hindi nila napigilan yan? No? So ito po yung sinasabi natin na ang ginagawa lang ng China ay psychological war or fear-mongering, war-mongering, pero ang totoo, hindi rin nila kaya. Hindi rin po nila kaya dahil takot din sila at hindi po nila ma-afford na madurog, masira, lahat ng ipinundar nila sa mahabang panahon dahil lamang sa pakikipaggera. Takot din yung mga yan. Kasi kapag nangyaring magkaroon ng gera, naniniwala po ako, kumpiyansa po ako na ang buong mundo kakampi sa Pilipinas. Hindi man lahat pero majority ng mga bansa naniniwala ako na kakampi sa suporta sa Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino po ay mabubuting tao, pala kaibigan, hindi naman tayo masama, hindi naman tayo yung nangwawater cannon, hindi naman tayo nanghaharas, hindi naman tayo nang kakamkam ng mga teritoryo ng ibang bansa. Kumpara sa China na halos lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanya ay meron siyang kinakamkam na teritoryo. Kaya iyan, nag-naval drill ang Pilipinas kasama ang tatlong malalaking bansa sa buong mundo, walang nagawa ang China. Alam ko ang nagawa nila, nag-naval drill din sila, pero hindi nila napahinto, no? Hindi sila nakapalag. Dapat iparamdam po natin sa China na sila ay walang karapatan at hindi nila dapat pigilan ng Pilipinas. Na sila ang walang magagawa dito at hindi tatalab ang kanilang warmongering, fearmongering at psychological warfare. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ito po, pinatigil niya ang Joint Maritime Patrol or Naval Patrol ng Amerika at ng Pilipinas. Nakasaad po yan sa EDCA. Kung hindi po ako nagkakamali, yung mga exclusive economic zone ng Pilipinas ay sinabihan niya na wag nang patrolan ng Navy ng Pilipinas at ng Amerika. So ayan, basahin na lamang po, no? Pero for me, this is unconstitutional, no? Dahil nakasaad po sa konstitusyon natin na mandato sa Pangulo o ng Pangulo ng Pilipinas na proteksyonan ng ating teritoryo, pati exclusive economic zone. Nasa konstitusyon po yan. So, kung yung ginagawa ng Pangulong Marcos ngayon, ayan, no? At ito yung talagang nagustuhan ko kasi ganito po yung plataforma ni Atty. Leni Robredo noong panahon ng kampanya, no, sa West Philippine Sea, Coalitions of Nations, deterrence, no? Yung magkakaroon ng dahilan ang China para matakot. Dahil hindi rin talaga niyan gugustuhin na magkagera. Magkapit-pitan na ng itlog, naniniwala po ako na matatapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng gera. Pero masasanay ang China na tayo ay hindi pumapayag sa kagustuhan nila. Masasanay ang China na sila'y unti-unti nang natataboy o tinataboy sa mga karagatan na pag-aari ng Pilipinas sa mga exclusive economic zone. Dapat ganun. Dapat sanayin po natin sila na sila'y unti-unti nang pinapaalis sa ating mga karagatan. Dapat ganun po yung nangyayari. Kaya ayan, ito ay isang momentum, ito ay isang symbolic na pangyayari para sa Pilipinas at para sa buong mundo na nagsesend ito ng napakalakas or napakatinding mensahe sa China na kapag giniit nyo yung mga illegal na ginagawa nyo sa West Philippine Sea or yung mga illegal na pagkamkam nyo sa mga teritoryo at panghaharas nyo, pambubuli nyo sa mga mangingisda at sa Coast Guard ng Pilipinas at kapag ipinagpatuloy nyo
ang pagnanakaw ng mga yamang dagat ng mga Pilipino sa exclusive economic zone ito, may kalalagyan kayo. Hindi lang Pilipinas ang makakabangga nyo, kundi majority ng mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Pero hindi natin gugustuhin na magkaroon ng gera. Kaya nga ganito yung ginagawa natin. Naniniwala ko hindi rin gusto ng Pangulong Marcos na magkaroon ng gera. Pero kailangan po natin mag-flex ng muscle. Kailangan po natin ipakita sa China na kung sakaling manggugurgur sila at magpapaputok, handa po tayo at meron po tayong mga kaibigan na handang tumulong. Kasi hindi naman po pwede na dahil sa ayaw mo, no? Na ayaw mo na na-offend or na-upset ng China, magpapaubaya ka na ng papaubaya. Maniwala po kayo, hindi rin gusto ng mga yan ng gera, kaya puro psychological war lang ang ginagawa ng mga yan. Ginagamit pa ang mga kapwa natin Pilipino para magpakalat ng mga pro-China narrative, para takutin tayo ng mga sarili nating kababayan. Ginagamit ng China. Yung mga nauto nila, mga natakot na nila, no? Ganyan po yung ginagawa nila, mananakot sila at yung mga natakot, gagamitin nila para i-amplify ang pananakot. Para kapag dumating yung panahon na lahat tayo takot na, makukuha na nila ang gusto nilang kuhanin. Unfortunately, hindi yung pinapayagan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi yung pinapayagan ng Pangulong Marcos Jr. na mangyari. At pabor po ako doon bilang Pilipino, kahit hindi ko po nasuportahan ang Pangulo noong 2022 election, pabor po ako sa ginagawa niya ngayon. No? Kaya dapat gawin ito ng paulit-ulit ang Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa na sana maging regular yan. Sana magdesisyon ng presidente na gawing regular yan. At kayo mga kapwa ko Pilipino, nasa sa inyo kung magluluklok na naman po kayo ng mga pro-China. Yan lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Salamat po sa panonood at sana makapag-comment kayo at malike ng video natin. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.